Nakalimutan ko kung sino ako, ang naaalala ko lang ay mag-imbak ng mga gamit pagkatapos ng katapusan ng mundo. Nagising ako sa kakayahang huminto ng oras, ang mga zombie sa aking paningin ay parang mga estatwa na walang dalaw. Ginawa kong libreng supermarket ang buong lungsod, pero isang lalaking nakaitim ay pumasok sa aking kuta kasama ang kanyang grupo, alam niya ang lahat ng aking sikreto, at kayang immune sa aking kapangyarihan. Sinabi niya na ako si Aki, ang kanyang nawawalang kayamanan mula sa lab nagsimula ang acid rain sa isang walang babala na tanghali ng Martes, una ay mahina. Na may kakaibang madilaw-dilaw na kulay, bumagsak sa mainit at tuyong lupa, gumagawa ng mahinang tunog na sumisitsit. Naglabas ng usok na may masangsang na amoy. Sa balita, sinabi lang na ordinaryong acid rain, pinapayuhan ang mga mamamayan na huwag lumabas. Tumayo si Yunki sa harap ng bintana ng kanyang apartment, pinanood ang mabilis na pagdilim ng langit at ang mga tao sa kalye na nagmamadaling sumilong sa ulan. Ang kaba na bumabalot sa kanya mula pa nang magising ay biglang umabot sa tugatog. Sobrang katulad ang tanawin na ito at ang simula ng kanyang bangungot kagabi na puno ng desperadong sigaw at amoy ng nabubulok. Magkapareho, halos pabago-bago siyang kumilos, tumakbo pabalik sa kwarto. Kinuha ang cellphone at wallet, isinuot ang jacket, mabilis na nag-isip. Sa panaginip ang ulan na ito ay simula lamang. Pagkalipas ng 24 na oras, magugulat ang komunikasyon, sa loob ng 72 oras, ganap na babagsak ang lipunan. Ang mga impeksyon na mabagal kumilos at kumakagat ng tao ay dadami ng husto. Oras. Ang pinakakailangan niya ngayon ay oras. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Yunki ng taxi at pumunta sa pinakamalaking chain na warehouse supermarket sa lungsod. Hindi siya tulad ng mga customer na may cart na bumili lang ng kaunti kaysa sa normal, direkta niyang hinanap ang manager ng supermarket. Gusto ko ito. Ibinigay niya ang listahan na mabilis niyang sinulat sa sasakyan, ang tono ay kalmado na parang hindi isang mabangis na pamimili. Medyo marami, kailangan kunin diretso sa bodega. Magbabayad ako ng cash. Ang manager ay isang katamtamang matabang lalaki, kinuha ang listahan at tiningnan lang, lumaki ang kanyang mga mata. Sa listahan, compressed biscuits, military rations. Vacuum-sealed bigas at harina, purified water, water purification tablets. High-energy chocolate, gamot, lalo na antibiotics at first aid supplies, solid alcohol. Flint at steel, multi-tool, heavy-duty flashlight. Baterya, makapal at matibay na damit, pati na ang ilang fire access at maraming lubid. Ikaw ito. Nag-alinlangan ang manager sa babaeng mukhang bata, may magandang mukha at parang estudyante. Binuksan ni Yunki ang kanyang backpack. Ipinakita ang mga bungkos ng bagong ₱100 na pera. Ito ang kanyang kinuha sa ilang bangko kaninang umaga, lahat ng kanyang ipon at ang limitasyon ng kanyang credit card. Cash payment, walang resibo. Pakiusap, bilisan. Hindi malakas ang boses niya, pero may hindi matatawarang determinasyon. Ang kapangyarihan ng pera ay epektibo pa rin bago ang katapusan. Lumulok ang manager, tiningnan ang pera, at ang listahan ng mga pangmatagalang. Mataas na enerhiya na gamit. Bagaman kakaiba, agad niyang tinawag ang ilang empleyado ng bodega para mag-ayos ng mga paninda. Umupa si Yunki ng maliit na van, personal na sinigurado na ilagay ang mga kahon sa sasakyan. Sa buong proseso, tense ang kanyang nerbiyos, paminsan-minsan ay tumitingin sa telebisyon na nakasabit sa pasukan ng supermarket na nagpapalabas na ng emergency news. Nagpapaalala sa mga mamamayan sa ilang lugar na manatili sa loob dahil sa hindi alam na kaguluhan, paminsan-minsan ay may mga malabong eksena ng pagtulak at pag-aaway ng mga tao. Alam niya, hindi yon kaguluhan. Matapos mailipat ang mga gamit at mabayaran ang natitira, pinalayas niya ang halos puno na van, hindi pumunta sa kanyang apartment sa gitna ng lungsod. Nasa panaginip ay mabilis na naging bitag ng kamatayan, kundi dumiretso sa isang bagong gawang subdivision na mababa ang occupancy. Doon mayroon siyang biniling duplex apartment sa rooftop na may attic at malaking terrace, na binili niya noong unang bahagi ng taon bilang investment o paminsan-minsang bakasyon. Ngayon ay naging kanyang napiling kanlungan. Inilipat niya ang mga gamit ng paisa-isa sa walang laman na apartment, inilagay sa mga silid na. Pinakamalakas ang suporta. Pagod na pagod si Yunki, pero ang kaba ay hindi nabawasan. Lumabas siya muli, gamit ang natitirang pera, pumunta sa malapit na botika. Hardware store at outdoor shop, nagdagdag ng mga bagay na sa tingin niya ay kailangan. Kasama na ang maraming buto at simpleng kagamitan sa pagsasaka. Nang huling ilock niya ang pinto ng apartment, at ay reinforce ng makapal na chain lock. Nang ikabit ang makapal na kadena at kandado, lubos nang nagdilim sa labas ng bintana, at patuloy pa rin ang pag-ulan. Ngunit naging malalim ang tunog, mula sa malayong bahagi ng lungsod, marahang narinig ang ilang pagsabog na may mahinang ugong. At isang mahaba, hindi normal na hiyaw ng tao. Nawalan ng kuryente. Agad na naging madilim ang subdivision, tanging ang malalayong langit na may kakaibang kulay kahel mula sa apoy. Sumandal si Yunki sa malamig na pinto. Humihingal ng malakas, basa ng pawis ang kanyang noo. Naglakad siya sa dilim papunta sa bintana. Itinaas ang isang sulok ng makapal na kurtina at tumingin sa labas.
Sa kalye sa labas ng subdivision, may mga anino na gumagalaw. Matigas ang kilos, hinahabol ang mga taong tumatakbo. Tunog ng pagpunit. Ang mga hiyaw ay hinaluan ng tunog ng ulan at ng mas paigting na halinghing, dumating mula sa isang distansya, nakakabahala pa rin. Dumating na ang katapusan ng mundo. Hinigpitan niya ang kurtina. Isinara niya ang sarili ng lubusan sa ligtas na silid na puno ng mga supply. Ang puso niya ay tumibok ng mabangis sa loob ng dibdib, hindi dahil sa takot, kundi isang panghihina matapos ang pagtakas, at isang malamig na determinasyong hindi maipaliwanag. Nakaligtas siya. Sa ngayon, hindi bababasa. Sa mga unang araw, si Yunki ay lubhang maingat. Hindi siya nangahas na magbukas ng ilaw. Hindi siya nangahas na gumawa ng malakas na ingay. Araw-araw ay nabubuhay lamang siya sa pamamagitan ng mga compressed biscuit at delata, at naghuhugas gamit ang kaunting nakaimbak na tubig. Inayos niya ang attic bilang pangunahing tirahan dahil mas mataas ito at mas maganda ang tanawin. Sa pamamagitan ng mga biyak ng rehas ng balkonahe, bahagyan niyang namamasdan ang subdivision at ilang bahagi ng kalye. Ang sitwasyon ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bilang ng mga zombie ay lumalaki sa isang nakakagulat na bilis. Hindi sila masyadong mabilis kumilos, ngunit may malaking lakas. Walang pagod at sobrang sensitibo sa tunog at amoy ng mga buhay na tao. Paminsan-minsan ay may mga nakaligtas sa subdivision na sumusubok na tumakas. Ngunit karamihan ay nagtatapos ng malagim, nawalan ng tubig, kuryente at internet. Ang mundo ay tila bumalik sa sinaunang panahon sa isang gabi. Pagtakas at kawalan ng pag-asa. Sa ikapitong araw, sapat pa ang supply ng pagkain ni Yunki. Ngunit nagsimulang maubos ang inuming tubig. Marami siyang naimbak na bote ng tubig, ngunit walang nakakaalam kung gaano katagal ang kalamidad. Hindi solusyon ang umasa sa mga nakaimbak na supply. Natatandaan niya ang isang maliit na convenience store sa tapat ng subdivision, baka hindi pa ito lubusang nadambong. Sa kalaliman ng gabi, matapos tiyaking kakaunti ang mga zombie na gumagala sa labas, si Yunki ay nagsuot ng maitim at matibay na damit. Isinuot ang kanyang backpack, at mahigpit na hinawakan ang isang mabigat na palakol ng bombero. Tahimik siyang lumabas ng apartment building. Ang hangin ay puno ng mabigat na amoy ng dugo at nabubulok. Dumikit siya sa anino ng pader. Maingat na gumalaw, iniiwasan ang mga kalat sa sahig at ang paminsan-minsang bangkay. Bukas na bukas ang pinto ng convenience store. Lubos na dilim sa loob at nagkalat ang mga estante. Malinaw na ito ay pinuntahan na ng hindi isang grupo ng tao. Pinigilan niya ang kanyang paghinga, pumasok ng patagilid. Gamit ang mahinang liwanag mula sa bintana. Mabilis niyang hinanap ang mga supply na maaaring naiwan. Gaya ng inaasahan, sa pinakailalim na bahagi ng bumagsak na estante. Natagpuan niya ang ilang nakakalat na kahon ng bote ng tubig at ilang maayos na nakabalot na merienda. Natuwa siya sa loob at aabutin na sana ang mga ito. Isang mahinang ungol mula sa likod ng counter. Isang zombie na nakasuot ng uniform ng convenience store, na kalahati ng pisngi ay bulok na, ay biglang sumugod palabas. Napakabilis ng kilos. Namilog ang mga mata ni Yunki sa takot. Hindi na siya nag-isip. Likas na umurong ang kanyang katawan at sabay na ihahampas ang palakol. Ngunit hindi siya eksperto. Bahagyang nahuli ang kanyang kilos. Sumayad ang palakol sa katabing istante, lumikha ng malakas na kalabog. Ang zombie ay nasa harap na niya. Ang bulok nitong kuko ay humahampas sa kanyang mukha na may masamang hangin. Hindi na siya makaiwas. Sa sandaling iyon ng krisis, naging blanko ang isip ni Yunki. Isang matinding iniisip lamang, tumigil. Patigilin siya. Boom! Isang kakaibang sensasyon na siya ang sentro ay biglang kumalat. Tila may mga hindi nakikitang alon na dumaan sa lahat ng bagay sa paligid. Ang oras sa sandaling iyon ay tumigil. Ang zombie na sumusugod sa hangin ay nagyelo na parang pangit na estatwa. Nanatili ito sa posisyong nakaamba, ang malabo nitong mga mata ay nakatitig sa kanya. Wala pang 10 sentimetro ang layo sa kanyang ilong. Ang lumilipad na alikabok ay tumigil. Ang dilatang nahulog mula sa estante ay nakasabit sa hangin. Maging ang mahinang halinghing at tunog ng hangin sa labas ng bintana ay nawala. Lahat ay tahimik. Napatigil si Yunki. Muntik nang tumalon ang puso niya mula sa lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikitang hindi makatotohanang eksena. Magulo ang kanyang isip. Ano ito? Sinubukan niya, marahang itulak ang nagyelong zombie. Malamig at matigas ang hawakan, hindi kumikibo. Para itong naging bato. Hindi ito panaginip. Lumingalinga siya, pinilit ang sarili na kumalma. Maingat siyang umikot sa zombie, lumapit sa mga kahon ng tubig, at aabutin ang mga ito. Nahawakan niya. Totoong-totoo ang kahon. Isang nakatutuwang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Sinubukan niyang mag-concentrate, isipin na ilipat ito. Hindi kumikibo ang kahon ng tubig. Nag-isip siya, lumapit, at personal na binuhat ang isang kahon ng tubig. Mabigat ito, ngunit sa tumigil na oras, tila nabawasan ang resistensya sa pagbubuhat. Naunawaan niya. Napatigil niya ang oras, ngunit hindi niya direktang maigalaw ang mga bagay gamit ang isip. Kailangan niyang kumilos mismo. Bigla siyang nilamon ng matinding saya. Tiningnan niya ang magulong convenience store na ito. Inikot ng kanyang tingin ang mga nakakalat, ngunit maayos na nakabalot na pagkain sa sahig,
ang mga produktong pangkalinisan sa sulok. Maging ang sigarilyo at lighter sa likod ng counter na maaaring hindi pa kinuha. Makalipas ang ilang minuto, nang tahimik na nawala ang epekto ng pagtigil ng oras. Pumutak, ang zombie na nasa posisyong sumusugod ay biglang bumagsak sa sahig, nahulog ng mariin. Tila ito ay nagulantang at nagtaas ng ulo ng walang malay. Nagtaas ng ulo ng walang malay. At natuklasan na ang masarap na biktima ay nawala, kasama ang mga kahon ng tubig at pagkain na nasa tabi niya. Si Yunki ay nakasandal sa malamig na pader ng apartment, humihingal na malalim, at hindi napigilang ngumiti ng mahina habang tinitingnan ang mga nasamsam sa kanyang paanan. Sa kanyang pagtawa, may tumulo na luha sa kanyang mga mata paghinto ng panahon. Nagising siya na may ganitong kakayahan, sa wasak na mundong ito ay parang isang banal na kapangyarihan. Mula sa araw na yon, ganap na nagbago ang paraan ng kanyang pamumuhay sa katapusan ng mundo. Hindi na siya kontento sa paghahanap ng mga tirang pagkain, ang kanyang mga mata ay tumingin sa mga lugar na noong unang bahagi ng pagbagsak ng kaayusan. Mga lugar na hindi kayang lapitan ng ordinaryong tao, o kahit lapitan ay hindi madala ang maraming gamit, bodega ng malalaking supermarket, sentro ng logistik. Kahit ang mga maliit na arsenal na nasa liblib na lugar at mahigpit ang seguridad, mga malabong impormasyon na nakuha sa pamamagitan ng espesyal na paraan, noong una siyang pumasok sa saradong bodega ng isang regional na malaking supermarket. Mabilis ang tibok ng puso ni Yunki na parang tambol, ang mga tambak na gamit sa loob ay parang maliliit na bundok sa madilim na liwanag. Bigas, harina, mantika, merienda, inumin, at pang-araw-araw na gamit, lahat ay naroon. Huminga siya ng malalim, ginamit ang kanyang kakayahan, at nagyelo muli ang mundo. Para siyang multo na naglalakad sa tahimik na kayamanan na pinindot ang pause. Hindi niya kailangang lumaban o umiwas, kailangan lang niyang magdala ng gamit. Naghanap siya ng flat cart na ginagamit sa bodega para sa paghahatid, at isa-isang inilagay ang mga kahon ng vacuum pack na bigas at harina. Mga delata at bote ng tubig, isinalansan ang mga ito ng mataas. Pagkatapos, paulit-ulit siyang bumalik sa pagitan ng bodega at kanyang apartment nang walang pagod, ang kanyang apartment. Ang duplex na nasa itaas na palapag ay mabilis na napuno ng iba't ibang gamit, ang sala. Silid tulugan, kahit banyo ay puno ng mga kahon. Mamaya, pumili na siya ng dadalhin, pinaprioridad ang mga bagay na may mataas na enerhiya. Matitagal itago, maliit ang sukat, pati na rin ang napakahalagang gamot at kasangkapan. Lalong naging matapang at bihasa ang kanyang galaw, natuklasan niya na. Ang tagal ng paghinto ng panahon ay naugnay sa kanyang sariling lakas. Noong una ay 1 o 2 minuto lang ang kaya niya bago makaramdam ng pagod sa isip. Ngunit sa paulit-ulit na paggamit, unti-unting humaba ang oras, at lalong naging pino ang kanyang paghawak sa kakayahan. Siyempre, hindi siya ganap na walang panganib isang beses. Sa loob ng paghinto ng panahon, sinubukan niyang buksan ang isang nakalock na safe. Hula niya na may mahalagang gamit o arma sa loob, ngunit natuklasan niya na sa loob ng nagyelo na patlang, hindi niya magalaw ang loob ng kandado. Hindi niya ito mabuksan, at isa pang beses, sa pagdadala ng gamit. Di sinasadya niyang natumba ang isang estante. Noong panahon na nagyelo, nakasabit ito sa hangin. Hindi niya ito pinansin, ngunit nang bumalik ang oras, bumagsak ang estante ng malakas. Nag-ingay ng malakas, umakit sa mga gala na zombie sa paligid, pinagpawisan siya ng malamig. Ngunit sa kabuuan, maayos ang kanyang buhay na, walang bayad na pamimili, ang kanyang safe house. Ay naging isang tunay na maliit na kuta sa katapusan ng mundo, puno ng sapat na gamit para mabuhay siya ng ilang taon ng mag-isa. Gayunpaman, sa katapusan ng mundo, ang pinakamapanganib ay madalas hindi ang mga zombie, ang kakaibang pag-ugali ni Yunki ay napansin ng mga taong may interes. Sa isang survivor base na hindi kalayuan sa kanyang komunidad, ang pinuno ng sariling tawag na Iron Fist Base ay nagpadala ng ilang tauhan upang asamin siya. Isang hapon, pagbalik ni Yunki mula sa labas na puno ng dala, binibilang niya ang mga kahon ng antibiotic na ibinalik niya sa labas ng pinto ng apartment. May malakas na katok, naririnig namin na marami kang gamit. Buksan mo ang pinto at bigyan mo kami ng kalahati, kung hindi, huwag kang magtaka kung hindi kami magiging mabait. Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumigaw sa labas, nagsikip ang dibdib ni Yunki, tahimik siyang lumapit sa likod ng pinto. Sa pamamagitan ng peephole, nakita niya ang 3 lalaki na may maruruming camouflage, may dalang bakal at itak, nakatayo sa labas. Mabangis ang kanilang mga mukha, kilala niya sila ay mga aso ni Leibaw, ang pinuno ng Iron Fist Base. Madalas silang umaapi sa mga scattered survivor sa paligid, hindi sumagot si Yunki o nagbukas ng pinto. Mabilis siyang bumalik sa sala, nag-iisip ng diskarte sa kanyang isip, makipag-away. Hindi siya makakalaban, kompromiso. Iyon ay parang pag-imbita ng lobo sa loob. Nang hindi siya nagbukas, sinimulan nilang pilitin ang pinto, ang makapal na steel door ay sumasabog ng malakas. Ang alikabok mula sa frame ng pinto ay bumagsak, putang ina, gusto mo ng mahirap na paraan. Siraan ang pinto. Nanlamig ang mga mata ni Yunki, lumapit siya sa pinto.
Kinalkula ang oras at distansya, sa sandaling magkasabay na sumugod ang tatlo, ang kanilang mga katawan ay nakasandal. Sa oras na ang lakas ay ganap na ginamit paghinto ng panahon. Ang pagkilos ng pagbangga ay nagyelo, ang masasamang ekspresyon sa tatlong mukha ay natigilan, mabilis na binuksan ni Yunki ang pinto, sa loob ng nagyelo na patlang. Walang epekto ang kandado sa kanya, at mabilis na inalis ang mga armas ng tatlo, at ang mga pakete ng compressed biscuit na nakasabit sa kanilang baywang. Kahit ang maayos na mga bota panglaban ay hinubad pa, naiwanan lamang sila ng isang salawal na pantakip. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, siya ay umatras sa loob ng pinto, marahang isinara ito, at bumalik ang daloy ng oras. Tatlong lalaking hubad, dahil biglang nawalan ng sandalan at hindi nakapagpigil, sabay-sabay na natumba ng padapa. Nagkabanggaan na parang tambak, aray, ano to? Nasaan ang espada ko? Ang sapatos ko? Ang pantalon ko? Sa labas ng pinto, narinig ang hiyaw ng galit at takot, kasabay ng magulong paghahanap. Hindi nila maintindihan ang nangyari, kanina lang ay binabangga nila ang pinto. Paano sa susunod na segundo ay nilalamig ang buong katawan nila at natumba sa sahig, na ang mga armas at gamit ay nawala na parang nyebe sa ilalim ng araw. Si Yunki sa pamamagitan ng butas paper. Nang makita ang tatlong hubad, kaawa-awang lalaki na nag-uumapaw at tumatakbo palayo sa koridor, hindi napigilan ang pagngiti. Ang pakiramdam na ito hindi naman masama. Ang balita ay mabilis na bumalik sa bakal na Kamao base. Ang pinuno si Lei Bao. Isang matipunong lalaki na may peklat sa mukha, na nakatingin sa kanyang tatlong tauhan na nakasalwal lamang. At nanginginig na nag-uulat ng kakaibang karanasan, ang mukha ay madilim na parabang tutulo ang galit. Mga walang kwenta. Tatlong lalaki, pinagtripan ng isang babae. Hindi man lang niyo nakita kung paano siya kumilos. Sinipa ni Lei Bao ang upuan sa harap, sumigaw sa sobrang galit, talagang kakaiba ito. Boss, isang alipin na umiiyak ang mukha, parang kumurap lang ang aming mga mata, tapos ganyan na. Tiyak na may kakaiba sa babaeng yan. Kumikislap ang mga mata ni Lei Bao. Matagal na niyang narinig na sa lugar na ito ay may babaeng nag-iisa. Parang hindi siya nagkukulang sa pagkain at inumin at ang kanyang galaw ay mahiwaga. Sa una ay naisip niya na isa lang itong ordinaryong nakaligtas na may konting swerte o nakatagong supply. Hindi niya inaasahan na matigas pala ito. May espesyal na kakayahan. Ito pa ang nagpasigla sa kanyang kasakiman at pag-ingat. Maganda ang may kakayahan. Ang ibig sabihin ay mas may halaga. Kahit siya mismo. O ang mga supply na kanyang kontrolado. Mukhang, kailangan ko ng personal na pumunta. Pinisil ni Lei Bao ang kanyang mga kamay at umalingaw-ngaw ang kanyang mga kasukasuan. Kunin ang mga armas. Tingnan natin kung anong klaseng halimaw ito. Kinabukasan. Si Lei Bao mismo ang nanguna sa 7-8 piling tauhan mula sa base, may dalang mga pamalo, itak, at maging 2 gawang bahay na baril na nagmamartsa patungo sa apartment na tinitirhan ni Yunki. Gayunpaman, wala silang natagpuan. Nakalock ang pinto ng apartment ni Yunki. Kahit gaano sila sumigaw o bumangga, walang tugon mula sa loob. Sinubukan ni Lei Bao na umakyat mula sa labas ng gusali. Ngunit ang 2 palapag na istruktura ay nasa bubong, at ang panlabas na pader ay makinis, walang masasandalan. At ang mga bintana ay pinalakas mula sa loob ng mga tabla ng kahoy, kaya hindi sila makapasok. Nagtago ang babaeng ito. Namutla si Lei Bao sa galit, sinuntok ang pader. Hindi niya alam. Sa sandaling iyon, wala si Yunki sa bahay. Siya ay bumisita sa lihim na bodega ng armas ng bakal na Kamao base. Ang lokasyon ng bodega ng armas na ito ay narinig ni Yunki nang hindi sinasadya, ilang araw na ang nakaraan, habang siya ay naglalakad-lakad sa estado ng paghinto ng oras, nang marinig niya ang 2 miyembro ng bakal na Kamao base, na nag-uusap. Matatagpuan ito sa loob ng isang abandonadong underground parking lot malapit sa subdivision, nakatago, at may 2 bantay. Para kay Yunki, na kayang huminto ng oras, ang mga bantay ay walang silbi. Tulad ng paglalakad sa kanyang sariling bakuran, madali siyang pumasok sa mahigpit na binabantayang bodega ng armas. Ang mga laman ay hindi marami, pangunahin ang mga tubong bakal, itak, ilang pana, at ang pinakakapansin-pansin ay ang ilang mga kahon na nakadikit sa pader. Ang mga laman nito ay dose-dosenang mga standard na baril at kaunting bala na hindi alam kung saan nakuha ni Lei Bao. Walang pag-aalinlangan si Yunki, isinako ang lahat ng baril at bala. Kasabay nito, kinuha rin niya ang ilang magagandang kalidad na itak at lahat ng pana. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, tumingin siya sa bodega na halos kalahati ng laman. Nag-isip sandali, pagkatapos ay pumulot ng isang piraso ng apog sa tabi, at sumulat ng isang linya sa isang walang laman na kahon. Tinanggap ko ito. Maraming salamat sa handog. Isang mabait na dumadaan. Ang kakayahang huminto ng oras ay nagpapahintulot sa kanya na pumasok at lumabas ng parang hangin, walang bakas. Nang si Lei Bao, na walang nakuha at puno ng galit, ay bumalik sa base at narinig ang balita na ang bodega ng armas ay niloob at nakita ang nakakatuksong sulat. Siya ay sumabog. Hindi kita papatawarin. Ang malakas na sigaw ng galit ay umalingaw sa buong base. Marami siyang nawala. Hindi lamang siya nabigo na mahuli ang babae.
o makuha ang mga supply, kundi nawala pa ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Ito ay isang malaking kahihiyan. At sa sandaling iyon, si Yunki ay nakabalik na sa kanyang ligtas na apartment, binibilang ang kanyang mga bagong laruan. Hindi niya alam kung paano gumamit ng baril, pero okay lang, matututunan niya mamaya. Mas mabuti na mayroon kaysa wala. Hinimas-himas niya ang malamig na metal na katawan ng baril, at ang tiwala sa kanyang sarili na mabuhay sa katapusan ng mundo ay lalo pang lumakas. Alam niya pagkatapos nito, ang awayan nila ng bakal na Kamao base ay ganap ng nakabaon. Tiyak na hindi titigil si Lei Bao, pero hindi siya masyadong natakot. Ang kakayahang huminto ng oras ay ang kanyang pinakamalaking sandata. Kung hindi siya manalo, hindi ba siya pwedeng tumakbo? Kung hindi siya makatakas, maaari ba niyang ihinto ang mga ito at umalis ng may pagmamalaki? Ang pakiramdam na tulad ng isang langaw na pinagmamasdan ay talagang nakakainis. Siguro, oras na upang mag-isip ng isang mas ligtas at mas nakatagong taguan. Tinignan niya ang tahimik at wasak na lungsod sa labas ng bintana, at sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagnanais na umalis. Subalit, bago pa man maisagawa ni Yongxi ang kanyang plano na lumipat, isang mas malaking problema, o sa halip, isang bagay na ganap na hindi niya inaasahan, ay dumating sa kanyang pintuan. Ito ay 3 araw pagkatapos ng insidente sa armory. Ang huling sinag ng araw ay nagpinta sa wasak na mundong ito ng isang malungkot na kulay kahel. Si Yongxi ay nasa balkonahe, maingat na nagdidilig ng ilang kamatis na itinanim sa mga foam box. Ang mga buto ay nakuha niya mula sa dati niyang zero money shopping. Habang alertong nagmamasid sa paligid, bigla, isang tunog na hindi akma sa post-apocalyptic na kapaligiran ang narinig. Isang mababang ugong ng makina na papalapit, hindi ang sirasirang tunog ng isang ordinaryong sasakyan, kundi ang tunog ng isang high-performance engine na malakas at maayos ang takbo. Agad na yumuko si Yongxi, nagtago sa likod ng anino ng rehas ng balkonahe. At maingat na sumilip sa labas. Nakita niya sa entrance ng compound, 3 modified black EV. Tulad ng mga tahimik na bakal na halimaw na dumadaan sa mga sirang kalsada at huminto mismo sa harap ng kanyang gusali. Bumukas ang mga pinto at bumaba ang mahigit 100 tao na nakasuot ng unipormeng itim na combat gear, may magagandang kagamitan. At mabilis ang pagkilos. Mabilis silang nagkalat, sumakop sa mga magagandang posisyon. At alertong nag-scan sa paligid, disiplinado at hindi katulad ng mga walang kwentang tao mula sa Iron Fist base. Sa wakas, bumukas ang likod na pinto ng gitnang SE, at isang lalaking nakasuot ng itim na coat ang bumaba. Medyo madilim na at malayo ang distansya, kaya hindi makita ni Yongxi ang kanyang mukha. Tanging isang napakatangkad at malamig na balangkas ang kanyang nakita. Nakatayo siya roon, na parang ang hangin sa paligid niya ay biglang naging stagnant at nakapanlulumo. Hindi man lang siya tumingin sa paligid tulad ng iba, bahagya lamang siyang nagtaas ng ulo. At ang kanyang tingin ay tila tumpak na tumagos sa dilim at distansya, at napunta sa direksyon ng balkonaheng kinaroroonan niya. Lumiit ang dibdib ni Yongxi. At pababa siyang kumibot. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at bahagyang kumaway. Agad kumilos ang kanyang mga tauhan, dalawa-dalawa, sinimulan nilang linisin ang mga zombie sa bawat palapag ng gusali. Ang kanilang mga galaw ay malinis at maayos, at ang kanilang mga sandata ay tila hindi pangkaraniwan. Na halos walang ingay sa pagpatay ng mga ordinaryong zombie, at ang kanilang kahusayan ay nakakagulat. Pinigilan ni Yongxi ang kanyang hininga, at pinanood ang mabilis na pag-unlad ng paglilinis hanggang sa umabot ito sa kanyang palapag. Dumating na sila. Bumalik siya sa sala, at hinugot ang fire axe na nasa kanyang baywang, habang ang kabilang kamay ay lihim na hinawakan ang baril na kinuha niya mula sa Iron Fist base, bagamat hindi pa siya marunong gumamit nito. Nakakatulong man lang ito sa kanyang loob, at ang kanyang buong katawan ay tensyonado, parang isang leopardo na handang sumalakay. Narinig ang mga yabag sa koridor sa labas ng pinto, matatag at malakas. Sa wakas, huminto ito sa harap ng kanyang pinto. Walang katok, walang sigaw. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang malakas na putok ang narinig, at ang pinto na akala niya ay matibay at pinalakas ng maraming beses, kasama ang frame nito, ay sumabog papasok mula sa labas ng isang nakakatakot na puwersa. Na bumagsak sa loob, gumulong at nasira, at bumagsak sa sahig na may nakakabinging ingay. Sa gitna ng alikabok, ang lalaking nakasuot ng itim na coat ay dahan-dahang pumasok. Walang ilaw sa sala, tanging ang huling liwanag mula sa bintana ang bumubuo sa kanyang malalim at matatag na mukha. Ang kanyang mga mata ay parang pinakamalamig na yelo, matalas na tila kayang tumagos sa anumang pagbabalakayo, at mataman na nakatuon kay Yongxi. Isang malakas na presyon, parang totoo, ang biglang pumuno sa buong espasyo, na naging dahilan upang mahirapan si Yongxi na huminga. Tumingin siya sa mga kahon ng suplay na nakasalansan sa sala, walang anumang emosyon sa kanyang mga mata, at sa wakas ay bumalik sa mukha ni Yongxi na puno ng pag-ingat at lamig. Ang mga armas mula sa Iron Fist base, ikaw ang kumuha. Ang kanyang boses ay mababa. At walang pag-aalinlangan, na parabang nagsasaad lamang ng isang katotohanan. Nanginginig ang puso ni Yongxi, para kay Leopard ito. Hindi.
Sa ganitong senaryo, hindi karapat-dapat si Leopard na mag-utos ng mga taong tulad nito. Hinigpitan niya ang kanyang pagkakahawak sa palakol at baril. At pinilit ang sarili na tumitig sa kanya, ang kanyang boses ay malamig, at ano kung ako nga. Sila ang unang dumating upang kunin ang aking mga bagay, binawi ko lang ang ilang interes. Hindi pinansin ng lalaki ang kanyang paliwanag. O sa halip wala siyang pakialam sa mga ito. Umusad siya ng isang hakbang. Papalapit kay Yongxi. Maaari nang maramdaman ni Yongxi ang malamig na aura na nagmumula sa kanya, na may halong pabango ng pulbura at hindi kilalang panganib. Siya ay kinakabahan na halos pumuti ang kanyang mga buko, at halos hindi na niya mapigilan ang paggamit ng kanyang kakayahan. Sa sandaling iyon, biglang kumilos ang lalaki, ang kanyang galaw ay mabilis na parang multo. Hindi man lang nakita ni Yongxi kung paano siya kumilos. Tanging naramdaman niya ang isang pamamanhid sa kanyang pulso, at ang fire axe at baril ay lumipad mula sa kanyang kamay, bumagsak sa malayong sahig na may dalawang kalampag. Ang bilis, lumaki ang mga mata ni Yongxi, at halos lumabas na ang kanyang kakayahan. Subalit, ang layunin ng lalaki ay tila hindi siya saktan. Matapos alisin ang kanyang mga armas, hindi siya tumigil at ang kabilang kamay ay tumpak na umabot sa gilid ng kanyang pisngi, na sadyang pinahiran niya ng dumi at alikabok upang magtago. Hindi tumigil ang kanyang galaw, ang kabilang kamay ay tiyak na inabot ang gilid ng kanyang pisngi, na ginamit niya para magbalat kayo at sadyang pinahiran ng alikabok at dumi. Pumutok ang tunog ng mahinang pagkapunit, ang maskarang gawa sa balat ng tao na isinuot ni Yunki para sa kaginhawahan sa panahon ng apokalipse na nakuha niya ng libre mula sa isang tindahan ng cosplay. Ang napakatotohanang maskarang balat ng tao ay direktang pinunit niya. Sa ilalim ng maskara, ang kanyang tunay na mukha na dati malinis at puti, ngunit dahil sa matagal na pagkakawala ng sikat ng araw ay naging maputla, biglang nagbago ang sitwasyon. Si Yunki ay tuluyang nanlumo, at ang lalaki, sa sandaling makita niya ang kanyang tunay na mukha. Sa kanyang mga mata na parang yelo ng libong taon, biglang bumangon ang malaking alon, tila may matibay na bagay na pumutok sa kanyang mga mata. Nakatitig siya ng matindi sa kanyang mukha, tila huminto ang kanyang paghinga ng isang saglit. Sa kanyang mga matang pula, puno ng hindi kapanipaniwala, labis na kagalakan at sakit. At isang halos baliw na pagkahumaling. Bigla niyang iniabot ang kamay at hinawakan ang manipis na balikat ni Yunki. Ang lakas ay halos durugin ang kanyang buto. Ang kanyang boses, dahil sa matinding emosyonal na epekto, ay naging paos at punit. Aki, Yunki, bakit? Bakit mo pinapakunwaring hindi mo ako kilala? Ang kumukulong pula sa kanyang mga mata at ang paos na sigaw na Aki, ay parang isang kinakalawang na susi na biglang tumusok sa isang nakalap na kahon sa kaibuturan ng alaala ni Yunki na naglabas ng nakakapangilabot na tunog ng pagkiskis. Ngunit walang nabuksan, tanging isang hungkag na alingaungaw at matinding sakit ng ulo. Sumakit siya kaya nagkunot ang noo at pilit na tinangkang kumawala sa kanyang kamay na parang bakal. Bitawan mo ako. Mali ang pagkakakilala mo. Mali, sigaw ni Lin Chuan ng mahina. Bawat salita ay parang piniga mula sa pagitan ng ngipin, may dugong sakit. Ang iyong kilay ang maliit na nunal sa iyong lobe, ang paraan ng pag-igting mo sa kaliwang sulok ng iyong bibig kapag kinakabahan ka. Yunki, sabihin mo sa akin. Makakalimutan ko ba? Marahas na hinawakan ng kanyang mga daliri ang kanyang kilay at hinagod ang kanyang lobe. Sa wakas ay nakatitig ng matindi sa kanyang nakaigting na linya ng labi. Ang mga detalyeng iyon ay napakatumpak, may nagniningas na pamilyaridad. Nasunog ang puso ni Yunki kaya kumulo. Ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling blanko, tanging hindi pamilyar na pag-ingat at galit sa kanyang paglabag. Kuya, sabi niya, napalingon at umiwas sa kanyang nagniningas na tingin. Ang boses ay malamig na parang yelo. Panahon na ng apokalipse, ang paraan ng pang-aakit ay maaaring maging mas direkta. Hindi mo kailangang gumawa ng gayong mababang script ng amnesia. Ang aura ni Lin Chuan ay biglang bumaba sa nagyelong punto. Sa kanyang mga matang pula. Ang pagkabaliw at sakit ay nagtagpo, halos lunukin siya. Bigla niyang hinigpitan ang kanyang mga daliri. Si Yunki ay umungol dahil sa sakit. Tumawa siya. Ang ngiti ay walang anumang init, tanging walang katapusang kalungkutan at puot. Mabuti. Bigla niya siyang binitawan at umatras ng isang hakbang, ngunit ang presyon ay hindi nabawasan. Ang kanyang malamig na tingin ay dumaan sa apartment na puno ng mga supplies, parang emperador na nag-inspeksyon sa kanyang sasakupin na teritoryo. Kahit na naaalala mo o hindi, ang kanyang boses ay bumalik sa dating kalmado, ngunit mas nakakatakot. Mula sa sandaling ito, ikaw at lahat ng narito ay sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay at bahagyang iwinasiwas. Agad na tahimik na pumasok ang mga sinanay na tauhan na nakaitim mula sa labas ng pinto. Sinimulan nilang mabilis at epektibong sakupin ang espasyo. Sinuri nila ang bawat silid, binilang ang mga supplies. Ang mga galaw ay pamilyar na parang paulit-ulit na pamantayang proseso. Si Yunki ay nanonood habang ginugulo nila ang kanyang mga pinaghirapang ipon at isang galit ang pumutok sa kanyang ulo. Ano ang ginagawa ninyo? Lumabas kayo. Sumugod siya para humadlang. Ngunit hinarang siya ng dalawang tauhan na nakaitim na walang ekspresyon. Lin Chuan, lumingon siya ng bigla.
Galit na tinitigan ang salarin. Utusan mo ang iyong mga tauhan na tumigil. Si Lin Chuan ay tanging walang pakialam na tumingin sa kanya. Ang kanyang titig ay malalim, parang walang ilalim na lawa. Kailangan mong muling maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Aki, tumigil siya at idinagdag. O sa madaling salita, turuan kang matutunan kung ano ang ibig sabihin ng akin. Naglakad siya patungo sa gitna ng sala at sinipa ang isang kahon ng dilatang pagkain. Ang mga ito ay napakagulo. Ang mga armas ay inilagay kasama ng pagkain. Bata, ang kanyang mapili na tingin ay dumaan sa buong layout. Higit sa 17 butas sa depensa. Ang pagpapatibay ng bintana ay walang silbi. Ikaw ay buhay hanggang ngayon, isang himala. Si Yunki ay nanginginig sa galit. Ang kanyang ligtas na kuta na itinayo gamit ang kanyang kakayahan at pag-ingat ay naging walang halaga sa kanyang mga salita. Hindi mo kailangan ng iyong komento. Isama mo ang iyong mga tauhan at umalis agad sa aking lugar. Iyong lugar, sa wakas ay ibinalik ni Lin Chuan ang kanyang tingin sa kanyang mukha, may bahagyang panunuya. Hindi na magtatagal. Hindi na niya pinansin ang kanyang pagtutol at dumiretso sa pangunahing silid na may pinakamagandang tanawin, din ang silid kung saan inilagay ni Yunki ang pinakamahalagang supplies. Nag-utos siya sa isang tauhan na kasama niya, dito tayo matutulog ngayong gabi. Alisin ang mga walang kinalaman na bagay. Opo, pinuno. Si Yunki ay halos sumugod para makipaglaban sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ng natitirang bait na walang siyang tsansa sa direktang pag-aaway. Ang lalaking ito at ang kanyang mga tauhan ay masyadong mapanganib. Ang kanyang kakayahan ay isang lihim na hindi dapat basta-bastang ilantad, pinigilan niya ang kanyang galit. Pinanood niya ang mga taong iyon na marahas na inalis ang kanyang mga personal na gamit mula sa pangunahing silid tulugan at inipon sa sulok ng sala. Hindi man lang binigyan ni Lin Chuan ng kahit isang sulyap ang kanyang malambot at komportableng kama. Tumayo lamang siya sa tabi ng bintana, nakatitig sa lungsod na tuluyan ng nalubog sa kadiliman, ang kanyang likod ay matatag at nag-iisa. Si Yongxi, bitbit ang kanyang mga kumot at ilang mahahalagang bagay, napilitang sumiksik sa maliit na atik, patuloy na naririnig ang mga bahagyang ingay ng pagkilos ng mga taong iyon sa itaas. Nagpapaalala sa kanya na ang kanyang teritoryo ay sa pilitang sinakop. Nang gabing iyon, siya ay nakatulog ng hindi mapakali, paulit-ulit na dinadalaw ng sakit ng ulo, ilang malabo. Mga putol-putol na larawan ang kumikislap sa kanyang isipan, malamig na kagamitan sa laboratorio, kumikislap na mga ilaw, ang mainit na pakiramdam ng isang taong mahigpit na humahawak sa kanyang kamay, at isang desperadong. Parang nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa na sigaw ng tumakbo. Ngunit nang subukan niyang makita ng malinaw, lahat ay nawawala, tanging ang mapula-pula. Mga mata ng panatiko ni Lin Chuan ang natitira. Kinabukasan ng umaga, nagising si Yongxi sa amoy ng pagkain mula sa ibaba. Maingat siyang bumaba mula sa atik, natagpuan na ang mga kalat sa gitna ng sala ay inalis upang magbigay daan sa isang maliit na espasyo, kung saan inilagay ang isang natitiklop na mesa. Umupo si Lin Chuan sa tabi ng mesa, dahan-dahang kumakain ng almusal, pritong itlog, twisted bread, at maging isang tasa ng kape na umuusok ang singaw. Ang mga sangkap ay halatang galing sa kanyang imbakan. Isang taong nakaitim na parang poste ang nakatayo sa likuran niya. Umupo, kumain, sabi ni Lin Chuan, hindi man lang inangat ang ulo. Utos. Si Yongxi ay nanatiling nakatayo, malamig na tinititigan siya. Ibinaba ni Lin Chuan ang kutsilyo at tinidor, kinuha ang napkin at pinunasan ang kanyang bibig. Ang kilos ay elegante at hindi akma sa ganitong katapusan ng mundo. O gusto mo bang ako mismo ang magpakain sa'yo? Formal ang kanyang tono. Ngunit may bantang hindi mapag-aalinlanganan. Pinisil ni Yongxi ang kanyang kamao, sa huli ay lumakad siya. At umupo sa tapat niya. Agad na may nagdala sa kanya ng eksaktong kaparehong almusal. Kumain siya ng walang lasa. Mabilis na nag-iisip ng mga paraan para makatakas. Hindi pwedeng sa pilitang lumabas, lason. Ay sobrang delikado at ang kabilang panig ay halatang maingat. Tila isang paraan na lamang ang natitira, ang gamitin ang kanyang kakayahan. Sa tamang sandali, upang ihinto ang oras at pagkatapos ay tumakas. Ngunit ang lalaking ito ay masyadong matalas. Kailangan niyang maghintay ng perpektong pagkakataon. Ngayong araw, matapos kumain si Lin Chuan. Binasag niya ang katahimikan, isasama kita para makakita ng isang bagay. Wala akong interes. Mayroon ka, tumayo siya, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Kailangan mong malaman kung ano ang iyong kinakaharap ngayon at sa hinaharap. At kung sino ang maaasahan mo. Ang kanyang tono ay may isang natural na pakiramdam ng kontrol na labis na ikinababahala ni Yongxi. Sa pilitan siyang inilabas mula sa apartment. Sumakay sa modified na sasakyan. Ang sasakyan ay umalis mula sa subdivision, patungo sa mas malalim na bahagi ng lungsod. Ang tanawin sa daan ay mas nakakatakot kaysa sa naunang nakita ni Yongxi. Mga abandonadong sasakyan ang humaharang sa mga kalye, mga bangkay na sira-sira ang makikita saan man. Tila mas marami na ang mga zombie, at ang mga galaw ng ilan sa kanila ay tila hindi na gaanong mabagal. Kahit paminsan-minsan ay may makikitang isa o dalawang individual na mas mabilis kaysa sa karaniwang tao.
Tila may karanasan si Lin Chuan at ang kanyang grupo, maingat nilang iniiwasan ang malalaking pulutong ng mga zombie. At para sa mga nag-iisang zombie, alinman sa direkta nilang sinasalpukan, o pinatay ng kanyang mga tauhan na sumisilip sa labas gamit ang tumpak na pagbaril. Ang mga sandata na ginamit nila ay napakalakas, malayo sa ordinaryong baril. Sa wakas, huminto ang grupo sa harap ng isang malaking kompleks na napapaligiran ng matataas na pader at barbed wire. May mga armadong gwardiya sa pintuan. Na nang makita ang sasakyan ni Lin Chuan, agad tumayo at sumaludo, mabilis na binuksan ang mabibigat na bakal na pinto. Sa loob ay tila isang maayos at maliit na bayan, mga taong nakasuot ng unipormeng damit ang abala sa kanilang gawain, may mga patrol. May mga mandirigma na nagsasanay sa bakanting lot, at maging mga bata na naglalaro sa itinalagang lugar. Bagamat ang bawat isa ay may pagod ng post-apocalyptic na mundo, ang kanilang mga mata ay may bihirang bagay na tinatawag na pag-asa. Ito ay lubos na naiba sa anumang base ng mga nakaligtas na nauna nang nakita ni Yongxi. Kung ikukumpara, ang Iron Fist base ay isang tambakan ng mahihirap at basura. Ito ang Rock Base. Sabi ni Lin Chuan, kasama siya sa pagbaba ng sasakyan, habang naglalakad at nagpapaliwanag, ang tono ay formal. Aking teritoryo. Dinala niya siya sa ilang bahagi ng kompleks. Sa paggawaan ng armas, may mga taong nagmumodipika ng mga baril. Sa agrikultural na lugar, ginagamit ang limitadong lupa at liwanag upang magtanim ng mga pananim. Sa medical station, bagamat simple ang kagamitan, maayos na ginagamot ang mga nasugatan. Ang lahat ay tila organisado. Mahusay ang operasyon. Si Yongxi ay labis na humanga, napilitan siyang aminin. Ang lalaking ito ay may kakayahang bumuo at mapanatili ang ganitong kaayusan sa panahon ng katapusan ng mundo. Nakikita mo ba ang mga batang iyon? Itinuro ni Lin Chuan ang ilang payat na figura na naglalaro sa malayo, 3 buwan na ang nakalipas, kumakain pa sila ng balat ng puno. Pinapanood ang kanilang mga magulang na naging halimaw. Ngayon, kahit papaano ay busog sila. Marunong bumasa at naniniwala sa kinabukasan. Huminto siya. Humarap kay Yongxi, ang kanyang malalim na titig ay nakakulong sa kanya, ito ang kapangyarihan. Aki, hindi ang pagnanakaw, kundi ang kapangyarihang protektahan at itayong muli. Ang personal na pag-imbak ng mga kayamanan, sa harap ng tunay na sakuna, ay walang kabuluhan. Napakapit ang mga labi ni Yongxi. Ang kanyang mga salita ay parang karayom na tumusok sa kaloob-looban niya. Akala niya sapat na ang mga gamit para makapag-isa. Ngunit sa nakita niya, hindi niya maitatanggi na ang lakas ng isang tao sa harap ng malawakang sakuna. Ay talagang maliit. Bakit mo ako dinala rito para makita ang mga ito? Tanong niya. Para sabihin sa iyo, itinaas ni Lin Chuan ang kanyang kamay, na parang gustong hawakan ang kanyang mukha. Ngunit nang siya ay umatras ng may pag-iingat, nanatiling nakalutang ang kamay sa hangin, at dahan-dahang ibinaba. Hindi mo kailangang magtago mag-isa, hindi mo kailangang laging mag-ingat na manakawan. Dito. Maaari kang mabuhay ng ligtas, at ang iyong kakayahan, tumalim ang kanyang tingin sa kanya, pagtigil ng oras. Tama ba? Nayanig ang puso ni Yongxi, biglang umikli ang kanyang mga balintataw. Paano niya nalaman? Nang makita ang kanyang biglaang pagiging handa, halos sandali nang gamitin ang kanyang kakayahan. Sa ilalim ng mga mata ni Lin Chuan ay may kumislap na sobrang manipis, halos hindi mahahalatang komplikadong emosyon, parang awa. O parang walang magawa. Huwag kang kabahan, bumaba ng kaunti ang kanyang boses. Mas kilala kita kaysa iniisip mo, kasama na ang iyong espesyal na sitwasyon. Ginamit niya ang salitang espesyal na sitwasyon, hindi kakayahan o kapangyarihan, ito ay nagpalala ng kaba ni Yongxi. Sa sandaling iyon, isang tauhan ang nagmamadaling lumapit, seryoso ang mukha, at nagulat, pinuno. May balita mula sa outpost ng silangang Sona, natuklasan ang senyales ng predators na aktibo, hindi kakaunti ang bilang. Papunta ito sa direksyon ng base. Agad na sumikip ang noo ni Lin Chuan, naging malamig at matindi ang kanyang paligid. Predators, at tila may ebolusyon na nag-akay. Lumalim ang tingin ni Lin Chuan, agad na nag-utos, i-activate ang Level 2 Defense Protocol. Lahat ng combat personnel ay pumwesto, lahat ng non-combat personnel ay agad na pumasok sa shelter. Ang buong base ay biglang pumasok sa estado ng alerto. Tumunog ang alarma, nagtakbuhan ang mga tao upang pumwesto, naging tensyonado ang kapaligiran. Ano ang predators? Hindi napigilan ni Yongxi na magtanong. Nakita niya mula sa mukha ni Lin Chuan at ng kanyang mga tauhan na mas matinding pag-aalala kaysa sa pagharap sa ordinaryong grupo ng zombie. Isang mutated zombie, maikling paliwanag ni Lin Chuan. Sabay hila sa kanya patungo sa command center, mas mabilis, mas malakas. May ilang likas na kakayahang manghuli at nakikipag-ugnayan pa sa pag-atake. Mas mahirap ang ebolusyon. Sa command center, sa malaking screen ay nakikita ang mga surveillance video sa paligid ng base. Makikita ang malayong alikabok na umiikot, isang grupo ng mabilis kumilos, 4 na paa na tumatakbong anino. Ang dumarating tulad ng alon. Ang bilis nila ay lampas sa ordinaryong zombie, kumikislap ang uhaw na dugo sa kanilang mga mata. At sa gitna nila, may ilang sobrang laki ng katawan, natatakpan ng parang balat ng sungay. Nakapansin-pansin,
Handa sa pagharap sa kalaban, lumabas ang boses ni Lin Chuan sa pamamagitan ng loudspeaker sa buong base. Kalmado ngunit puno ng lakas. Biglang sumabog ang labanan, tunog ng baril. Pagsabog, hiyawan ng mga halimaw at sigaw ng mga tao ang naghalo. Ang mga depensa ng base ay naging epektibo. Epektibong hinarang ng network ng sunog ang unang alo ng Predators, ngunit ang mga ebolusyon ay lubhang matigas, tiniis nila ang mga bala. Ginamit ang kanilang mga kuko at lakas upang punitin ang barbed wire at mga hadlang. Isang ebolusyon ay nakalusot pa sa hadlang ng apoy, pumasok sa loob ng base. At sumalakay sa isang pangkat ng sibilyan na lumilipat. Sa sandaling malapit nang mangyari ang trahedya, halos hindi na makapag-isip si Yunki. Instinctively ay ginamit ang kanyang kakayahan. Tumigil ang oras. Ang tumatakbong ebolusyon ay nagyelo sa kalagitnaan ng pagsalakay, ang lumilipad na laway ay napatigil, ang takot sa mukha ng mga tao ay nanigas. Nawala ang lahat ng tunog. Sa command center, ang lahat ay nanatili sa kanilang posisyon mula sa nakaraang segundo. Maliban sa screen ng surveillance na naging snow dahil sa problema sa signal at isang tao, si Lin Chuan. Nang bumukas ang larangan ng pagtigil ng oras, bigla siyang lumingon, ang kanyang tingin ay tumpak na nahuli si Yunki. Sa kanyang malalim na mga mata, walang anumang pagkagulat, tanging isang mabigat. Parang nagpapatunay na sakit, at isang mabilis na kumislap na enerhiyang kapareho ng kanyang pinagmulan. Hindi na nag-isip pa si Yunki sa sandaling iyon, kinuha niya ang isang military knife sa mesa sa tabi, at sumugod sa nagyelong ebolusyon. Sa nakatigil na oras, hindi niya ito direktang masaktan, anumang pagtatangka na saktan ito ay mapapawalang bisa o mababawasan ng husto kapag bumalik ang oras, ngunit mababago niya ang kapaligiran. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang isang tumpok ng mga steel bar na nakahanda para sa pagpapatibay ng mga depensa. Ang matalim na dulo ng steel bar ay eksaktong nakatuon sa trajectory at landing point ng sumalakay na ebolusyon. Pagkatapos magawa ito, mabilis siyang bumalik sa kanyang orihinal na pwesto. Bumalik ang daloy ng oras. Puwa, kasabay ng isang malagim na hiyaw. Ang ebolusyon ay sumalakay ayon sa inertya, ngunit eksaktong bumangga sa siksik na nakatayong steel bar. Ilang steel bar ang biglang tumagos sa kanyang medyo mahinang tiyan at dibdib. Naikinade na siya sa lupa. Siya ay nagpupumilit ng galit, sumasaboy ang itim na dugo. Ngunit hindi makawala. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa lahat. Magaling! Sino ang gumawa nito? Masayang sumigaw ang isang sundalo. Tanging si Lin Chuan. Mabigat na bumagsak ang sikat ng araw kay Yunki, nakatayo siya roon, humihingal ng bahagya. Medyo namumutla ang kanyang mukha, parang natakot lang siya kanina, hindi niya itinulak. Tanging mahigpit na utos, ituon ang apoy, patay nito. Tumagal ng mahigit kalahating oras ang laban, matapos ang ilang dosenang nasugatan at namatay, sa wakas ay napaatras ang mga mandaragit na ito. Naligtas ang base, ngunit nanatiling mabigat ang kapaligiran pagkatapos ng labanang ito. Lalong naging komplikado ang damdamin ni Yunki, nakita niya ang pagkakaisa ng base na ito, nakita niya ang kakayahan at pananagutan ni Lin Chuan bilang leader. At bahagya niyang naramdaman ang isa pang posibilidad ng kanyang kakayahan, hindi lamang para sa pagnanakaw at pagprotekta sa sarili. Kasabay nito, ang pahayag ni Lin Chuan na, mas kilala kita kaysa sa inaakala mo, at ang kakaibang reaksyon nito noong paghinto ng oras at ang bakas ng enerhiyang magkakaugat. Parang mga misteryong bumabagabag sa kanya. Sa gabi, muling dumating si Lin Chuan sa atit. Ngayon, salamat, sabi niya habang nakatingin sa kanya. Parang lumambot ang tono, hindi nagsalita si Yunki. Ang iyong kakayahan. Kung gagamitin sa tamang landas, makakapagligtas ng maraming tao, patuloy niya. Ang mag-isa kang gumala ay ang pinakamalaking pag-aaksaya nito. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sumali sa bato na base, direktang tumingin si Lin Chuan sa iyong mga mata, hindi bilang isang bilanggo, kundi bilang kasamahan. Ang iyong kakayahan, nangangailangan ng sistematikong pagsasanay at patnubay. Kung hindi, balang araw ay kakainin ka nito. At dito, mabibigyan ka ng kanlungan. At mapapakinabangan ng husto ang iyong halaga, naghagis siya ng kondisyong hindi kayang tanggihan Yunki. Bilang kapalit, sasabihin ko sa iyo, ang alam ko, tungkol sa katotohanan ng iyong pagkawala ng alaala. At kung ano ang nangyari sa atin noon. Biglang pumintig ang puso ni Yunki. Ang katotohanan, ang nakaraan nila ng mapanganib na lalaking ito, at ang pinagmulan ng kanyang kakaibang kakayahan, ang mga tanong na ito ay parang mga kawit na bumihag sa kanya. Tiningnan niya si Lin Chuan. Ang kanyang mga mata ngayon ay hindi na puno ng obsesibong kabaliwan, kundi may taglay na tahimik, tila nakakaunawang tingin. At may bahagyang hindi mahahalatang pag-asa. Ito ba ay isang bitag o isang pagkakataon? Matagal na tumahimik si Yunki, matagal na nagbago ang anggulo ng liwanag ng buwan sa bintana. Sa wakas, itinaas niya ang kanyang ulo, sinalubong ang kanyang tingin, sige. Bumagsak ang salitang ito, at bumalot ang isang banayad na katahimikan sa atit. Tila may mabilis na dumaan na emosyon sa malalim na mga mata ni Lin Chuan. Parang agos sa ilalim ng yelo, sa huli ay naging tahimik. Wala na siyang ibang sinabi. Tanging bahagyang tumango, simula bukas, sasailalim ka sa pagsasanay.
Lumingon siya at umalis, ang kanyang matangkad na likod ay nawala sa makitid na hagdanan, nag-iwan ng hindi mapag-aalinlangan ng kaayusan. Sumandal si Yunki sa malamig na pader, huminga ng malalim, pumayag na sumali. Hindi ito nangangahulugan ng tiwala, ito ay pansamantalang hakbang lamang para makakuha ng impormasyon. Para mapahusay ang kakayahan, at para makahanap ng isang posibleng susi sa paglutas ng misteryo ng kanyang pagkatao. Ang hindi mahalatang sensasyon ng magkakaugat na enerhiya kay Lin Chuan ay hindi niya maaaring baliwalain. Kinabukasan, nagsimula ang pagsasanay. Ang namamahala sa kanyang pagsasanay ay isang malamig na lalaking nagngangalang Shai Feng, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Lin Chuan. Ang pagsasanay ay higit pa sa inaakala ni Yunki. Hindi lamang simpleng laban o pagbaril, kabilang ang pagtulak sa limitasyon ng katawan, pagpapalakas ng pokus ng isip, at isang gabay na pagsubok sa kakayahang temporal. Ang iyong kakayahan ay hindi lamang sa paghinto. Walang emosyong, sabi ni Shai Feng. Tiningnan niya si Yunki na medyo namumutla matapos gamitin ng buo ang kanyang kakayahan, damhin ang daloy nito. Subukang i-compress ang lokal na oras o pabilisin ang iyong sarili. Sinubukan ni Yunki. Ito ay mas mahirap kaysa sa simpleng pagpapahinto. Parang ang utak niya ay inilagay sa isang umiikot na trompo. Matapos ang ilang bigong pagtatangka, ang matinding sakit ng ulo at pagkahilo ay muntik na siyang masuka. Kontrolin, hindi ang kakayahang kumontrol sa'yo. Malamig na itinuro ni Shai Feng. Sinabi ng pinuno, ang iyong espesyal na sitwasyon ay nangangailangan ng patnubay. Kung hindi, ang pagbaliktad ay sandali lamang. Nagpumilit si Yunki, nararamdaman niya. Sa ilalim ng halos pambubusang pagsasanay na ito, ang kanyang kontrol sa kakayahan ay unti-unting nagiging mas pino. Bahagyang bumuti ang saklaw at tagal ng paghinto. At kung minsan ay nagagawa niyang i-distort ang daloy ng oras sa isang maliit na lugar ng ilang segundo. Sa pahinga ng pagsasanay, paminsan-minsan ay lumilitaw si Lin Chuan. Hindi siya masyadong nagsasalita, nakatingin lamang mula sa malayo, ang mga matang iyon ay parang tumpak na scanner. Nahuhuli ang bawat maliit na pag-unlad at pagkakamali niya. Minsan, siya mismo ang sumasali. Nakikipaglaban sa kanya. Ang kanyang galaw ay mabilis, malupit. Tumpak, may dala ng aura ng pagpatay na hinasa sa digmaan. Kahit gamitin ni Yunki ang kanyang kakayahan. Kadalasan ay halos hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili. Sa isang malapitang labanan, madali siyang napigilan ni Lin Chuan. Ang kanyang pulso ay nakatalikod sa kanyang likuran, ang kanyang buong katawan ay nakakulong mula sa likuran. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay mahina at mapanganib, sa harap ng tunay na malakas, ang iyong paghinto ay hindi perpekto. Kung ang bilis ng kalaban ay mas mabilis kaysa sa iyong nais na gamitin ang kakayahan o ang kanyang kalaban ay may kakayahang manggulo o kahit na maging immune sa epekto ng oras, kinabahan si Yunki sa kanyang kalooban. Hindi niya ito inakala kailanman. Ang pagtigil ng oras, hindi ba ito absolute? Immune. Mayroong ganoong kakayahan o tao. Binitiwan siya ni Lin Chuan at umatras ng isang hakbang. Tinitigan siya ng may komplikadong mga mata, sa ilalim ng katapusan ng mundo, lahat ay posible. Huwag umasa sa iisang paraan. Ang kanyang mga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig, pumawi sa kaunting pagmamataas na nadama ni Yunki dahil sa kanyang kakayahan. Siya ay naging mas masigasig. Bukod sa pagsasanay sa labanan, tila tunay na siya ngayong itinuturing ni Lin Chuan bilang kasama. Pinapayagan siyang makialam sa ilang mga pangunahing gawain ng base. Nalaman niya na ang base ng bato ay hindi isang pulo, ito ay kabilang sa isang mas malaking alyansa ng mga nakaligtas na tao, ang Liwayway. At si Lin Chuan ay isa sa mga pinakabatang commander ng militar sa loob ng alyansa, may palayaw na malamig na sibat. Nakilala rin niya ang mga mananaliksik sa base. Ang matandang propesor na may makapal na salamin, matapos suriin ang ilan sa kanyang pisikal na datos, ay nasasabik at may hindi maipaliwanag na panghihinayang, ang pagkatao na kahalubilo ng oras. Isang likas na tagapangasiwa ng larangan ng oras. Ngunit huli na ang lahat, kung ito ay sistematikong napukaw bago ang ulan ng paglikha. Nakuha ni Yunki ang kakaibang salitang ito. Tiningnan ng matandang propesor si Lin Chuan sa tabi, at nang makita niyang hindi ito tumututol. Bumuntong hininga, ito ang acid rain na nagdulot ng lahat ng ito. Pinaghihinalaan namin na ito ay hindi isang natural na pangyayari, kundi isang pambusisi o pampasiglang ahente. Pinatay nito ang karamihan ng mga tao. Ginawang bangkay na naglalakad ang ilan, at pinukaw ang supernatural na kakayahan ng ilang maswerteng o sawing palad ng mga individual. Tinatawag namin silang mga nagising. Biglang tumibok ang puso ni Yunki, kaya ang kanyang kakayahan ay hindi kakaiba. Ang mga tulad ko, mga nagising, ay marami, bihira, ngunit mayroon nga. Inayos ng matandang propesor ang kanyang salamin, elementaryo, pagpapalakas, psychico, at maging ang mas bihirang rule-based. Ang iyong oras ay kabilang sa rule-based. Isa sa mga pinaka-espesyal at pinakamalakas na kategorya sa kasalukuyang talaan. At ang Commander Lin Chuan, Professor. Pinutol siya ni Lin Chuan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang pagsusuri ngayon ay hanggang dito na lamang. Agad na tumahimik ang matandang propesor. At umalis ng may paggalang.
Tiningnan ni Yunki si Lin Chuan, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ngunit nadama niya na sinasadya niyang itago ang impormasyon tungkol sa kanyang sariling kakayahan. Ang alon ng enerhiya na magkapareho ang pinagmulan ay hindi isang guni-guni lamang. Lumipas ang mga araw sa mahigpit na pagsasanay at unti-unting paglalapit, lalong naging komplikado ang damdamin ni Yunki kay Lin Chuan. Siya ay malamig, otoritarian at labis na kontrolado. Ngunit tinutupad niya ang kanyang pangako, nagbibigay ng kanlungan at pagsasanay at maging sa ilang aspeto ay masasabing nag-aalaga. Siya ay nagpapadala ng masustansyang pagkain na angkop sa kanyang katawan, at kapag siya ay sumasakit ang mga kalamnan dahil sa sobrang pagsasanay, may isang doktor na nagdadala ng espesyal na gamot. Hindi na niya muling binanggit ang paksa tungkol sa kanilang nakaraan, na parang ang kanyang kahinaang pag-ugali noong gabing iyon ay isa lamang guni-guni. Gayunpaman, ang di nakikitang paghila at ang kanyang paminsang pagtingin sa kanya na may malalim na mga mata, ay pumigil kay Yunki na tunay na makapagpahinga. Sa araw na yon, nakatanggap ang base ng isang emergency na tawag para sa tulong mula sa Alyansang Liwayway. Isang mid-sized na pamayanan na tinatawag na Bayan ng Pag-asa, na matatagpuan daan-daang kilometro ang layo, ay sinasalakay ng isang malawakang pagsulong ng mga mutated na zombie. At kritikal ang sitwasyon. May mga ulat na may iba't ibang uri ng evolusyonaryong anyo, at maging ang tanda ng pamumuno ng isang matalinong uri ng mutant. Matalinong uri ng mutant. Nangangahulugan ito na ang mga zombie ay hindi na walang malay na mga hayop, maaari silang umunawa ng taktika. Maaaring makipagtulungan at maging mag-set ng mga bitag. Ito ay isang nakamamatay na banta sa lahat ng mga muog ng nakaligtas. Nagpasya si Lin Chuan na personal na manguna sa pagsagip. Sasama ka sa akin. Sinabi niya kay Yunki na nag-aayos ng kanyang kagamitan. Sa paraang pahayag lamang, natigilan si Yunki, ako. Ang iyong kakayahan ay may pambihirang epekto sa paglilinis ng malawakang pagsalakay ng mga zombie at pagharap sa mga biglaang sitwasyon. Isinuot ni Lin Chuan ang kanyang espesyal na itim na panglaban na kasuotan, ang kilos ay matulin. At ito ang pinakamabilis na praktikal na pagsasanay sa labanan. Hindi siya nag-iwan ng puwang para tumanggi. Mabilis na nagtipon ang piling grupo ng base ng bato. Sumakay sa modipikadong armored transportasyon at umalis sa base sa dilim bago ang madaling araw, patungo sa direksyon ng Bayan ng Pag-asa ng mabilis. Ang atmosfera sa loob ng sasakyan ay mabigat, nakaupo si Yunki sa sulok, nakatingin sa labas ng bintana sa mabilis na dumaraan. Nalalong nagiging tiwangwang at wasak na tanawin. Ito ang unang pagkakataon mula nang umalis siya sa kanyang ligtas na bahay na tunay siyang pumasok sa puso ng katapusan ng mundo. Nakaupo si Lin Chuan sa kanyang harapan, nakapikit at nagpapahinga, ang kanyang matigas na profile sa madilim na liwanag ay parabang isang estatwa. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi ng pag-alog, napilitang huminto ang konvoy mga 10 kilometro pa mula sa Bayan ng Pag-asa. Ang daan sa unahan ay tuluyang hinarang ng mga itinapon na sasakyan at mga artipisyal na hadlang. Ang hangin ay puno ng makapal na amoy ng pulbura at nabubulok, at sa malayo ay mahinang naririnig ang matinding putukan at pagsabog. Iwan ang sasakyan. Maglakad na lang. Nag-utos si Lin Chuan, ang kanyang boses ay kalmado. Tahimik at mabilis na bumaba ang mga miyembro ng grupo, sinuri ang kanilang kagamitan, at bumuo ng pormasyon ng labanan. Binigyan din si Yunki ng isang modipikadong assault rifle at ilang magazine, kahit na ang kanyang kakayahan sa pagbaril kahit na may pagsasanay ay hindi pa rin gaanong magaling. Maingat silang sumulong sa tabi ng ilang sa tabi ng inabandonang highway. Habang papalapit sa Bayan ng Pag-asa, mas maraming nag-iisang zombie ang kanilang nasalubong, kung saan may halong mga mabibilis na mandaragit. Ang mga miyembro ng grupo ng base ng bato ay magkakasundo, tumpak ang kanilang pagbaril, at mahusay na inaalis ang mga hadlang. Biglang, ang scout na nasa unahan ay nagbigay ng babala sa kaliwang bahagi ng bundok. Maraming kuyog ng mga patay na nilalang, may mga ebolusyon, mag-ingat, bago pa man matapos ang salita. Narinig ang siksik na putok ng baril at pagsabog mula sa kaliwang bahagi ng bundok, kasunod, parang alon ng mga patay na nilalang ang bumuhos pababa mula sa bundok. Kung saan may ilang malalaking ebolusyon na may lakas, na humihila ng mga malalaking puno o mga labi ng sasakyan bilang panangga at pangwasak ng hadlang. Pormasyong depensa, malayang magpaputok, boses ni Lin Chuan ang dumating sa pamamagitan ng komunikador. Tahimik at malakas, biglang sumiklab ang labanan, ang putok ng apoy ay bumuo ng isang lambat. Pinunit ang mga patay na nilalang na nasa unahan, ngunit napakarami ng kuyob, at ang mga ebolusyon na may lakas ay makapal ang balat. Sumugod ng baliw sa kabila ng mga bala. Isang ebolusyon ang sumira sa hadlang ng apoy, umungal at ibinato ang isang malaking piraso ng semento sa pormasyon ng grupo. Napasigaw si Yunki, sa halos parehong oras, naramdaman niyang gumalaw si Lin Chuan sa tabi niya. Hindi siya umatras, sa halip ay humakbang pasulong, kanang kamay ay kumuyom ng walang laman. Isang hindi nakikitang puwersa ang biglang kumalat mula sa kanyang gitna. Ang malaking piraso ng semento na dumarating ay tila bumangga sa isang pader na hindi nakikita sa ilang metro mula sa harap ng pormasyon.
Bumagal ang bilis at pagkatapos ay tumigil sa hangin ng isang saglit bago bumagsak ng malakas. Nabasag ng pira-piraso, pagbagal ng oras o bahagyang pagtigil ng oras. Lumaki ang mga mata ni Yunki, mabilis na tumingin kay Lin Chuan, na natili siya sa posisyong iyon. Malamig ang kanyang mukha, may bahid ng ugat sa kanyang noo, ang enerhiya na kapareho niya. Ngunit mas malakas, mas dalisay, ay malinaw na ngayon. Siya nga ay may kakayahang naugnay sa oras. Gayunpaman, sa sandaling kumilos si Lin Chuan para hadlangan ang semento. Nagbago ang sitwasyon, isang bilis ng anino mula sa likod ng kuyog ang pumailan lang. Ito ay payat ang katawan, nakadapa, napakabilis na isang anino lamang ang natitira sa retina. Ang target ay si Lin Chuan na parang natigil dahil sa paggamit ng kakayahan, ito ay isang mabilis na ebolusyon at ang pagkakataon ay napakatuso. Pinuno, si Shaifeng at ang iba ay nagalit. Ibinaba ang baril ngunit huli na, halos tumalon ang puso ni Yunki, walang oras mag-isip. Naunang kumilos ang katawan. Tumigil, Buong lakas na binuksan ang larangan ng oras, mas malawak kaysa dati, mas mataas ang intensity. Ang mabilis na ebolusyon na nasa kalagitnaan ay biglang tumigil, nakahanda sa pag-atake, ang mga balang lumilipad. Liwanag ng pagsabog, putik na tumalsik, kahit ang mukha ng mga miyembro na nagulat. Lahat ay natigil, 2 tao lamang ang exception, si Yunki. At si Lin Chuan. Sa sandaling kumilos ang pagtigil ng oras, bahagyang lumingon siya. Tumingin sa kanya, ang kanyang mata ay walang pagkagulat, may malalim lamang. Parang paghanga at pag-aalala na pinagsama. Hindi na pinansin ni Yunki, alam niya ang kanyang limitasyon. Ang ganitong malawakang pagtigil ay hindi tatagal ng ilang segundo, itinaas niya ang kanyang replay, itinutok sa ulo ng nakatigil na mabilis na ebolusyon. Pinindot ang gatilyo, lumabas ang bala sa tigil na panahon. May malinaw na spiral na daan, dahan-dahan at matatag na papunta sa target. Bumalik ang oras. Putok, 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 3 bala halos sabay na pumasok sa ulo ng mabilis na ebolusyon, pumutok ang ulo na parang basag na pakwan. Ang walang ulo na katawan ay sumugod ng ilang metro dahil sa inertia bago bumagsak. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Ang mga miyembro ay nakakita lamang ng isang anino at biglang namatay ang halimaw na walang dahilan. Tanging si Shaifeng at ilang pangunahing miyembro. Nag-aalinlangan ang mga mata sa pagitan ni Yunki at Lin Chuan. Bumalik na sa normal si Lin Chuan, parang walang nangyari. Patuloy na nag-utos, unahin ang mga ebolusyon na may lakas, takpan ng apoy ang bundok. Sa sumunod na laban, dahil sa kontrol ni Yunki bilang isang bug sa tamang oras, naging mas madali. Hindi na siya ginagamit para sa sarili lamang, sinimulan niyang sinasadyang makipagtulungan sa grupo. Kapag ang mga miyembro ay napapalibutan ng maraming patay na nilalang. Isang pagtigil ng oras, bibigyan sila ng pagkakataon na makalabas o mag-ayos ng pormasyon. Kapag ang ebolusyon ay gumawa ng nakamamatay na atake, ang pagtigil ng oras na may sabay-sabay na putok ay madalas na magbago ng sitwasyon. Sinubukan niya nang ang grupo ay nahinto sa pagsulong. Gamitin ang hindi kumpletong pagtigil sa isang maliit na lugar ng mga patay na nilalang, sa halip na malawakang pagbagal ng oras. Epektibo agad, ang mga patay na nilalang ay kumilos na parang slow motion, madaling natapos ng mga miyembro. Ang tumpak at malakas na suportang ito, ang tingin ng mga miyembro ng bato na grupo kay Yunki mula sa pag-aaral at pagdududa. Unti-unting naging paghanga at pagtanggap. Nakita ito ni Lin Chuan, nag-utos ng may kalmado. Ngunit sa bawat oras na ginamit ni Yunki ang kanyang kakayahan, lalapit siya sa kanya nang hindi halata, parang kinukumpirma ang kanyang kalagayan. Nasira ng grupo ang pagkubkob ng mga patay na nilalang, dumating sa panlabas na depensa ng bayan ng Pag-asa. Mas matindi ang labanan dito. Maraming bahagi ng depensa ang nasira, maraming bantay ang nasugatan. Nakita ang tulong ni Lin Chuan. Halos umiyak ang commander ng bayan ng Pag-asa. Commander Lin Chuan, dumating na kayo. Ang sitwasyon, maikli ni Piao Chuan, ang pagdagsa ng mga bangkay ay itinulak papunta rito. Tiyak na may isang matalinong nilalang na nag-uutos, sinasadya nilang ubusin ang aming bala at lakas, ang paunahing puwersa ay hindi pa lubusang nasasangkot. Hindi na tayo makakatagal ng matagal. Sumakay si Piao Chuan sa wasak na pader, kinuha ang kanyang teleskopyo upang magmasid. Sa malayo, sa likuran ng itim na pagdagsa ng mga bangkay, mahinang makikita ang ilang kakaibang anyo ng mga nilalang. Hindi sila sumugod ng bulag tulad ng mga ordinaryong bangkay, kundi nagtipon-tipon, tila nag-uusap. Hanapin ito, patayin ito. Ibinaba ni Hao Chuan ang teleskopyo. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo, kung hindi, tiyak na mawawasak ang Hope Town. Mabilis siyang gumawa ng isang plano ng pagpatay sa pinuno, siya mismo ang mamumuno sa isang piling pangkat ng pag-atake, gamit ang bentahe ng bilis at kapangyarihan. Makapasok sa likuran ng pagdagsa ng mga bangkay, hanapin at patayin ang matalinong mutante, habang ang paunahing puwersa ay patuloy na magtatanggol sa harapang linya. Upang maakit ang paunahing puwersa ng pagdagsa ng mga bangkay, sasama ako. Tumayo si Yunki. Ang kanyang kakayahan sa ganitong uri ng pagsalakay at pagpatay sa pinuno ay magiging napakahalaga. Tiningnan siya ni Lin Chuan, hindi sumagot agad.
Ang kanyang mukha ay medyo maputla dahil sa madalas na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang mga mata ay lubos na matatag. Sumunod ka. Sa wakas, binigkas niya ang dalawang salita. Kasama sa pangkat ng pag-atake sina Lin Chuan, Yunqi, Shaifeng at 3 pang pinakamagaling na mandirigma. Nilagyan sila ng pinakamahusay na kagamitan, palihim na lumabas mula sa nakatagong butas sa isang gilid ng depensa. Gamit ang mga guho ng gusali at komplikadong terrain bilang takip, mabilis silang pumasok sa likuran ng pagdagsa ng mga bangkay. Kung lalo silang pumasok, mas mataas ang densidad ng mga bangkay, at may lumitaw na iba't ibang uri ng mga ebolusyong anyo na malinaw na nagpapahiwatig ng pagpapatrol at pagbabantay. Ito ay lalong nagpapatunay na may isang matalinong nilalang na nag-uutos. Ang pangkat ay lubos na maingat, umiiwas sa labanan hanggat maaari. Kapag nakatagpo sila ng mga nakakalat na bangkay na hindi maiiwasan, tahimik na nilulutas ito ni na Shaifeng at iba pa gamit ang mga armas na may silencer. Mahigpit na sumunod si Yunqi sa likuran ni Hao Chuan. Ramdam niyang malinaw ang malamig na aura ng isang nangungunang mga ngaso na kanyang inilalabas. Ang bawat hakbang niya ay nasa pinakamainam na daan. Ang kanyang pandama sa panganib ay labis na matalas. Sa wakas, pagkatapos tumawid sa isang abandonadong lugar ng pabrika, natagpuan nila ang target sa bubong ng isang medyo buo na mataas na gusali. Ito ay isang mutante na ang anyo ay katulad ng tao. Ngunit ang balat ay kulay abo-puti, ang ulo ay lubhang malaki, at ang mga mata ay kumikinang na may kakaibang pulang liwanag. Sa paligid nito ay may ilang elite evolved na mga nilalang na may iba't ibang anyo, tulad ng tapat na mga bantay. Nakatayo ito sa gilid ng bubong. Nakatitig sa buong labanan, paminsan-minsan ay naglalabas ng mababang dalas na ungol, tila nagbibigay ng utos. Iyan na yon. Mahinang sabi ni Shaifeng. Gumawa ng senya si Piao Chuan. Agad na nagkalat ang mga miyembro ng pangkat upang sakupin ang mga posisyong pumuputok. Yunqi, tumingin sa kanya si Lin Chuan. Seryoso ang kanyang mga mata. Kailangan namin ng isang ganap na ligtas na agwat para sa pag-atake. Ang iyong pagtigil ay kayang takpan ng buong bubong at tumagal ng hindi bababa sa 5 segundo. Sinuri ni Yunqi ang kanyang kalagayan. Malaki ang naubos na lakas mula sa nakaraang labanan, mariin siyang tumango. CJ. Itinaas ni Lin Chuan ang kanyang kamay, gumawa ng senyas na handa na kumilos. Sundin ang aking utos. Lahat ng baril, kasama na ang espesyal na mahabang baril na puno ng pang-agham na pantasya na hawak ni Lin Chuan, ay nakatutok sa matalinong nilalang at sa mga bantay nito sa bubong. Huminga ng malalim si Yunqi, itinuon ang lahat ng kanyang atensyon. Nararamdaman ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa loob niya. Ngayon na, gawin mo. Ang larangan ng pagtigil ng oras na nakasentro kay Yunqi ay agad na lumawak. Tinakpan ang buong bubong at ang nakapaligid na himpapawid. Huminto ang hangin na natili ang alikabok. Ang pulang liwanag na kumikislap sa mga mata ng matalinong nilalang ay nagyelo. Ang nakataas na kuko ng mga bantay sa paligid nito ay nakabitin sa hangin, lahat ay bumagsak sa katahimikan. Pumutok. Ang malamig na tinig ni Lin Chuan ay tumunog ng malinaw sa nagyelong oras. Lahat ng armas ng pangkat ng pag-atake ay sabay-sabay na pumutok, mga bala, sinag ng enerhiya. Tulad ng isang unos na bumuhos sa mga nagyelong target. Matinding tiniis ni Yunqi, pakiramdam niya ay binubulusok ang kanyang utak ng libu-libong karayom. May mainit na likido na dumaloy mula sa kanyang ilong. 5 segundo naging napakahaba. Sa wakas, sa sandaling malapit nang maabot ni Yunqi ang kanyang hangganan, mahinang sumigaw si Lin Chuan. Umatras, bumalik ang daloy ng oras. Boom 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 boom. Ang siksik na pagsabog at tunog ng bala na tumatago sa laman ay halos sabay-sabay na nangyari. Ang matalinong mutante kasama ang mga elite na bantay nito, sa sandaling bumalik ang oras, ay walang oras na makagawa ng anumang reaksyon, lubusang nalunod at napunit ng marahas na apoy. Napatay ang matalinong nilalang, nawala ng sentral na utos ang pagdagsa ng mga bangkay, agad na nagulo. Ang opensiba sa harapan ay naging malinaw na walang ayos at mabagal. Tagtagumpay, ang depensa ng Hope ay umalingaw-ngaw sa malakas na sigaw ng kagalakan. Ang mga miyembro ng pangkat ng pag-atake sa bubong ay nakahinga rin ng maluwag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagkaroon ng pagbabago. Sa mga labi ng matalinong nilalang na nagkalat, isang kristal na kasing laki ng kamao, na kumikislap ng masamang pulang liwanag. Biglang lumutang pataas. Sa susunod na segundo, isang napakalakas na mental na pagsalakay na mula sa kristal na iyon ay kumalat na parang tsunami sa paligid. Mag-ingat sa mental na pag-atake, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Lin Chuan, at mariing hinila si Yunqi na pinakamalapit sa kanya sa likod niya. Kasabay nito, isang di nakikitang puwersa ng oras ang nag-ipon sa harap niya upang subukang bumuo ng isang harang, ngunit ang mental na pagsalakay ay masyadong malakas at kakaiba. Direktang tumago sa hadlang ng oras, 2 mandirigma ng squad ay bumagsak na sumisigaw, dugo mula sa kanilang mga mata, tainga, ilong, at bibig. Naramdaman ni Yunqi na isang malakas na puwersa ang sumalpok sa kanyang isipan, tila babasagin ang kanyang kamalayan, hindi mabilang ng mga kaguluhan. Mga larawang puno ng dugo at masamang hangarin ang pumasok sa kanyang isipan, sakit na pumuputok ang kanyang ulo.
Nangitim ang kanyang paningin, ang kanyang kakayahan ay naging magulo at sumabog dahil sa hindi inaasahang pagsalakay, pakiramdam niya'y napupunit ang kanyang katawan at kaluluwa. Sa sandaling halos malugmok ang kanyang kamalayan, isang mainit at malakas na puwersa ang bumalot sa kanya, dala ang isang pamilyar. At nakapanatag na presensya, pinatahimik ang mga ligaw na isipan sa kanyang utak, at pinatatag ang kanyang sumasabog na kakayahan. Si Lin Chuan, hindi niya alam kung kailan niya siya lubusang niyakap, ang kanyang noo ay dumampi sa kanyang noo. Ang pinagmulang enerhiya ng oras na iyon ay naging mas malinaw at mas malakas na pumapasok sa kanyang katawan, marahan at matatag na gumagabay. At nagpapatahimik sa kanyang magulong kapangyarihan, si Yunki ay nagising at tumingala, nakita ang kanyang mga mata na napakalapit. Yung mga matang laging tila nagyelo, ngayon ay puno ng pagkabahala at pag-aalala na hindi pa niya nakita. At isang nakatagong damdamin na halos mapuno, ilang mga nakatatak. Na pira-pirasong alaala, sa oras ng kamatayan at buhay, sa walang katulad na pagsasanib ng dalawang pinagmulang enerhiya. Biglang sumabog ang hadlang at pumasok sa kanyang isipan, isang malamig na laboratorio. Mga kumikislap na alarm light, mga takot na mukha ng mga mananaliksik na naka-white coat, si Lin Chuan ay puno ng dugo, ngunit mahigpit na nagbabantay sa harap ng isang incubation chamber. Sa loob ng incubation chamber ay nakahiga, siya mismo. Sumigaw siya sa communicator. Ilayo mo siya, kahit anong mangyari, ilayo mo siya rito. Malakas na pagsabog, nakakasilaw na puting liwanag, ang huling tingin niya sa kanya. Puno ng pagpapasya at pagkadama, Lin Chuan, hindi niya namamalayang bulong, mahina at paos ang boses. Biglang nanigas ang katawan ni Lin Chuan, isang malaking alon ang bumangon sa kanyang mga mata, hinaluan ng hindi kapani-paniwalang tuwa at mas malalim na sakit. Aki, naaalala mo? Ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig na hindi madaling mapansin. Hindi sumagot si Yunki. Ang napakalaking daloy ng impormasyon at mental na epekto ay naging dahilan upang hindi na siya makatiis, dumilim ang kanyang paningin at tuluyang nawalan ng malay. Sa huling segundo bago mawalan ng malay, naramdaman lamang niya ang dalawang matatag na braso na mahigpit na yumakap sa kanya, tila nais siyang idikit sa kanyang buto at laman. Ang pulang kristal na naglabas ng huling mental na pagsalakay ay nahulog sa sahig na may tunog na pumutok. Nasira, ang magulong pag-atake ng mga bangkay ay nagsimulang magkalat, ang krisis na may pag-asa ay nalutas. Binuhat ni Lin Chuan si Yunki na walang malay, hindi pinansin ang lahat sa paligid, at lumakad pababa ng bubong. Ang kanyang likuran ay nanatiling matatag at malamig, ngunit ang kanyang pagyakap sa kanya ay napakagaan, tanging hinahawakan ang isang pambihirang kayamanan. Tahimik na pinulot ni Shi Feng ang mga piraso ng pulang kristal na nabasag sa lupa, at pinanood ang direksyon ng kanyang pinuno, isang pahiwatig ng pagkaunawa at pagiging komplikado ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nagkaroon si Yunki ng napakahaba at magulong panaginip, hindi na pira-piraso kundi magkakaugnay. Mga larawang may sakit, naalala niya ang kanyang pagkakakilanlan, hindi isang ordinaryong estudyante, kundi ang paunahing eksperimentong katawan ng Time Sequence Project. Code Zero, ang proyektong iyon ay naglalayong artipisyal na pasiglahin at kontrolin ang kakayahan ng oras, at siya lamang ang matagumpay na kaso. Ngunit ang kapalit ay pinsala sa memory area at kawalan ng katatagan. Naalala niya si Lin Chuan, hindi siya isang estranghero, kundi ang orihinal na safety director ng Time Sequence Project. At siya rin ang kanyang lihim na nililigawan. Noong nawalan ng kontrol ang proyekto at inatake ang laboratorio ng di kilalang puwersa. Malapit nang mag-self-destruct, siya ang nag-akay sa kanya palabas ng incubation chamber sa panganib. At sa huling sandali, upang takpan ang kanyang pagtakas at ang kanyang kasamahang may dalang datos, pinili niyang manatili at lumaban. Pinasabog ang natitirang mga pampasabog, ang pagsabog na iyon ay hindi lamang nagdulot ng pagkawala ng kanyang memorya at pagtigil ng kanyang kakayahan. Ginawa ring hindi tiyak ang kalagayan ni Lin Chuan, hanggang sa muling na-activate ang kakayahan ng banal na ulan na ito, at si Lin Chuan ay nakaligtas din at naging mas malakas, itinatag ang rock base. Palagi siyang naghahanap sa kanya, kaya't noong makita niya siya ay nawalan siya ng kontrol. Kaya't sinabi niya na mas naintindihan kita kaysa sa iniisip mo, kaya't mayroon silang kakaibang pinagmulang enerhiya na koneksyon, nagmula sila sa iisang pinagmulan, at posible pa nga, ang kakayahan ni Lin Chuan ay may kinalaman din sa Time Sequence Project o isang pagbabago na naganap sa ilalim ng impluensya ng pagsabog. Nagising siya sa isang pamilyar ngunit tila kwarto ng silid tulugan, nasa ilalim siya ng malambot at malinis na kama. Nakaupo si Lin Chuan sa upuan sa tabi ng kama, nakapikit ang mga mata, may bahagyang anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila nagbantay ng matagal, nang marinig ang ingay ay agad siyang nagmulat ng mga mata. Nagkatitigan, sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Yunki sa kanyang tingin. Ang mga nabuhay na alaala ay dumating tulad ng isang alon ng komplikadong damdamin, may pagtitiwala, may pag-ibig. At ang sakit ng paghihiwalay at kawalan ng direksyon ng pagkawala ng memorya. Ikaw, bumuka ang kanyang bibig, medyo tuyo ang boses. Naalala ko na. Mababa at tila may bahid ng pagkabahala ang boses ni Lin Chuan. Bahagyang tumango si Yunki, namumula ang kanyang mga mata.
Naalala ko na lahat. Ang pagsabog ng laboratorio. Biglang iniunat ni Lin Chuan ang kanyang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Yunki na nasa labas ng kumot. Napakasakit ng pagkakahigpit kaya bahagyang sumakit ito. Ngunit ang damdaming tila sasambulat mula sa kanyang mga mata ay naging dahilan upang hindi siya kumawala. Pasensya na, paus niyang sabi. Noong araw na yon, nabigo akong protektahan ka. Umiling si Yunki at hinawakan ang malamig niyang mga daliri. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kung wala siya, matagal na sana siyang namatay sa laboratoryong iyon. Kumalat ang katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi na ito puno ng dingding at hinala. Sa halip, nagpapakita ito ng kagalakan sa muling pagkikita at bigat ng pinagdaan ng kamatayan. Ang pulang kristal na yon, naalala ni Yunki ang huling nakakatakot na mental na atake. Ito ang source core, bahagyang lumiit ang noo ni Lin Chuan. Ang ubod ng enerhiya ng matatalinong mutan at sisidlan ng kanilang kamalayan. Mukhang, hindi lamang nila pinapaunlad ang kanilang katawan, kundi pati na rin ang kanilang espiritual na kapangyarihan. At nagsisimula na silang mag-condense ng mga energy entity na ito. Ito ay hindi pangkaraniwan. Tinitigan niya ito, seryoso ang mga mata. Aki, mas malalim ang tubig ng katapusan ng mundo kaysa sa inaakala natin. Maaaring hindi ang buhang paglikha ang wakas. Nanlamig si Yunki. Naalala niya ang mga salitang tila may gustong sabihin ng matandang propesor, at ang impormasyon tungkol sa kakayahan ni Lin Chuan na kanyang itinago. Ang kakayahan mo nag-alinlangan siyang magtanong. Natahimik si Lin Chuan sandali bago sa wakas ay nagsalita. Time barrier, nakatuon sa depensa at pagbagal. Maaaring dahil sa pagsabog ng laboratorio. Isang mutasyon na dulot ng paglabas ng iyong enerhiya. Siya ay huminto. Ang mga nakatataas ng alyansa. Kabilang ang loob ng liwayway ay hindi nagkakaisa. Hindi lubusang natanggal ang mga dokumento ng proyektong oras. Ang ilang mga tao, sa kapangyarihan ng oras, ay hindi kailanman sumuko. Naunawaan ni Yunki. Itinago niya ang kanyang kakayahan upang protektahan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, malamang ay para protektahan din siya. Upang hindi siya maagang mailantad sa mga potensyal na banta. Ano ang susunod mong gagawin? Tumingin si Lin Chuan sa kanya. Manatili sa bato o babalikan kita. Pinutol siya ni Yunki. Matatag ang kanyang mga mata. Ang pagbabalik ng alaala ay hindi nangangahulugang nawala ang agwat. Marami pa silang kailangang linawin at muling masanay sa isa't isa. Ngunit isa ang tiyak sa kanya, hindi na siya maaaring bumalik sa mga araw ng pagtatago ng mag-isa. Mapanganib ang mundong ito. Ngunit ang pakikipaglaban sa kanya, tila hindi naman masama. Sa mga mata ni Lin Chuan, sa wakas ay lumitaw ang isang napakapait, tunay na ngiti. Tapos na ang labanan ng pag-asa. Pagkatapos ng isang gabi ng pahinga, nagsimulang bumalik ang iskwad ng bato. Sa daan pa uwi, tunay na naiba ang kapaligiran. Hindi na si Yunki naiiwan sa labas ng grupo. Ang mga miyembro ay magalang at malapit sa kanya. Si Shaifeng ay kusang nakipag-usap sa kanya tungkol sa mga taktika ng pagsasama ng kakayahan. Si Lin Chuan ay kakaunti pa rin ang salita, ngunit nawala na ang malamig na distansya. Likas na siyang lalakad sa tabi niya, at kapag siya ay medyo napagod at bumagal, walang pag-atubiling babawasan ang bilis. Nang makabalik sila sa base ng bato, mula sa malayo ay nakita nila ang mga watawat na kumakaway sa mga bantayan sa labas. Mukhang maraming tao ang nagtipon sa pintuan. Nang lumapit ang sasakyan, nakita ni Yunki. Ang mga residente ng base ay kusang nagtipon sa pintuan, binabati ang kanilang pagbabalik. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng taos-pusong pasasalamat at kagalakan. Ang mga bata ay kumakaway ng mga simpleng bandila. Maligayang pagbabalik, pinunong Lin Chuan. Binibining Yunki. Sunod-sunod ang mga sigaw ng palakpakan. Tumingin si Yunki sa mga mukhang puno ng buhay sa labas ng bintana ng sasakyan. Tumingin sa tabi ni Lin Chuan, na kahit matalim pa rin ang itsura, ay may lumambot na linya ng mukha. Isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang dibdib. Dito, marahil ay maaari na itong maging isang tahanan. Pumasok ang konvoy sa base at huminto ng maayos. Si Lin Chuan ang unang bumaba at natural na lumingon, iniunat ang kanyang kamay kay Yunki na nasa loob ng sasakyan. Tumama ang sikat ng araw sa kanya, binabalangkas ang kanyang matikas na pangangatawan, at tumama rin sa kanyang kamay na iniabot. Na may malinaw na mga kasukasuan. Tumingin si Yunki sa kamay na yon, bahagyang natigilan. At pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay doon. Ang kanyang palad ay mainit at matatag. Matatag itong bumabalot sa kanya. Sa gitna ng mga palakpakan at tingin ng nakapaligid na karamihan, hinawakan siya nito. Hakbang-hakbang na nagtungo sa kailaliman ng base, patungo sa hinaharap na kanilang haharapin ng magkasama. Ang katapusan ng mundo ay nanatiling malupit. Ang daan sa unahan ay puno pa rin ng mga tinik. Ang mga nakatagong panganib ay hindi pa natatanggal. Ngunit sa sandaling ito, magkahawak ang kanilang mga kamay, tila mayroon na silang lakas ng loob na harapin ang lahat.